unang question, anong masasabi mo sa pagtulong? Ay, so, sumagot yung mga ano. Ngayon naman, bukod sa pagtulong, anong iba pang moral lesson? Yes. Well, alam niyo po, dito sa pelikula namin, kasi nakita niyo naman yung pinagdaanan ni Dayan Hilario. Si Dayan Hilario, talagang kahit makalimutan niya yung sarili niya, basta alam niya na nasa mabuting kalagayan ang pamilya niya, talagang isa-sacrifice niya yung sarili niyang buhay. Kasi, for me naman, parang kahit babae ka, pag may pinaglalaban ka naman talaga, di ba? Gagawin mo lahat. Basta importante sa'yo. May apply mo yan in real life? Opo naman, bilang nanay din, syempre. Isip ko na nga lang lahat ng mga kasama ko dito, anak ko eh. Kasi syempre, gagawin ng nanay lahat para sa mga anak ko, di ba? Thank you, my son. Parang pinakamatanda dito, nakakaloka. How about the other cast? Ano yung moral lesson din na natutunan niyo si Luis? Sige, one of the moral lessons ko na natutunan ko dito, yung basta-basta magbintang sa mga kapwa. Kasi ang galing mag-ano yan, galing kunyari may nagawa to, o mag-judge yun, huwag mag-judge dun sa mga nagawa mali. Alamin muna natin yung mga katotohanan. So, correct. Wait lang Bago pala. kayo mag-judge, bago kayo mag-judge, lamin mo, charot. Ano kayo yung community? Ang importante sa, tingin ko ang isang lesson dito, kahit gaano kabigat yung pinagdadaanan mo. Basta may komunidad ka, regardless kung pamilya, group of friends, I think it makes life easier. Hindi nagiging ano yung problema, hindi nawawala yung problema, but at least hindi ka mag-isa. I think isa yun sa mga natutunan natin. And kahit sa totoong buhay. In real life na i-apply mo na yan. Yung merong community or group of friends na Oo naman, sa'yo. oo naman. But yes, opo. Thank you po. Ibalik ko lang kay Luis kasi sabi niya huwag mambintang. Hindi, bintangero kasi yung hype na yun. May nangyari na ba sa'yo in real life na gano'n na judge ka? parang ako, marami. Ay, oo, may kwento ko sa inyo. Huwag na! May anecdote si Paolo. Gusto niyo po bang malaman yung totoo? Siyempre naman. Paolo. Wala namang gusto mag-share. Tito. Ayan, meron yan, may crush yan eh. Tawag na. Siguro po yung natutunan ko po sa movie po namin, aside po sa pagtulong, siguro po yung pagkakaisa po. Dahil po, sa Pilipinas po ngayon, marami pong problema na nangyayari. Pero kapag nagkakaisa po yung mamamayan, or tayo po, na tulong-tulong po tayong isolve po yung mga problema na yun. Tsaka na-apply ko rin po yung side. Ayun. Miss Janice, ibabato ko yung tanong mo dun sa pinakamaka-Diyos dun sa pelikula. Si Miss Je, kasi di ba, napunta tayo sa judgmental na sinabi ni Luis Alandi. Ano po yung natutunan ninyong morals dun sa character niyo? Hindi yung gagawin sa buhay ninyo. Sa character ko, yung maging ipokrito, magiging ipokrito, may kanya-kanya tayong beliefs, may kanya-kanya tayong pinaglalaban. Ano siya eh, ipokrito, diba? Siguro she meant well, pero sometimes masyado lang siyang judgmental, sabi nga nila. So, for me, siguro sa akin ang tumatak talaga yung, palagi ko narinig itong bata pa akin, a friend in need is a friend indeed, gano'n. So, kitang-kita nito kasi kahit magkakaaway sila, pag kailangan, nagtulungan, may tulungan, di ba? So, ganun din yung so isipin nyo ngayon, yung mga friends nyo, elementary, high school, college, meron dyan bumabalik-balik eh. Or baka kapitbahay nyo, pag may kailangan kayo, eventually, magtutulungan. Parang Pilipinas, di ba? Mabalik tayo sa Pilipinas. Kasi ganun eh, di ba? Yung mga Pilipino, mag-vault in yan eh, magkasama-sama yan. Pag may crisis, pag kailangan. So, yun. Sana ko mukhang Maricris na chismosa. Ano alis ka? Hindi kasi diba nakakatawa na lahat ng characters iba-iba yung ugali, iba-iba yung beliefs. Parang si Miss J at saka si Miss Frances sobrang magkaiba. So laging nagka-clash sa mga beliefs yun nga. But at the end of the day, they're all part of one happy home. Diba? Happy homes tayo. So it's like we're different in many things but we're alike. We have a common ground and that's what matters. Yung Persian. Yun na yun. So nagkaisa sila nung kailangan. Yes. Tama. Ang tagal mong hindi gumawa ng movie, no? And then dito, parang medyo de-glamorize ka, walang makeup, simple ka lang. So what made you decide to accept this film? Hindi po, walk up like this talaga po yung take namin ni Direk Marlon doon. Alam niyo po, sa totoo lang, ngayon ko lang to sasabihin, si Direk Marlon Rivera, talagang dream come true siya na director para sa akin. Yes, totoo. Ay, wala akong sinabihan ng Paolo. Totoo yung Direk, hindi ko man sinabi sa inyo ng personal kasi gusto ko marinig ng mga tao. And siguro bilang isang singer, kasi mag-15 years na po ako next year, wala naman siguro masama kung subukan ko po ulit ang umarte dahil bukod sa pagkanta, minahal ko rin talaga
And ayokong sayangin po ang tiwala na binibigay sa akin. Kasi kung kaya ko naman, kailan ko gagawin, di ba? So, napaproud lang ako sa movie na to. And for me po, itong pelikula namin, ang Happy Homes ni Dean Hilario, feeling ko kasi ito talaga yung mensahe na gusto namin iparating sa mga kapwa Pilipino namin ngayon, sa panahon ngayon. So, pag napanood to ng mga Pinoy, kahit saan sulok ng mundo, I'm sure na mas magiging matapang sila sa mga gusto nilang ipaglaban sa buhay nila. And last na lang kay Paolo. Yan. Thank you, Angge. Ako, Paolo. I deny. Wala pa nga, Paolo. Grabe siya. Hindi, gusto ko na i-relate sa title. What's Happy Homes for you? Happy home para sa akin? Home na walang problema para sa akin. Siyempre, feeling ko gusto mong daling rin sa mga anak ko eh. So, pagbigyan Oo, kasi di ba, since na-reunite na kayo, so na-achieve mo na yan uli? Yeah, and it doesn't matter if magkakasama kami or what in one home. Diba? My home is my heart and they're in my heart. Diba? So, yeah. Pero regardless magkakalayo kayo, yung mom ko, nasa Mandaluyong, yung kuya ko nasa ibang lugar. Yung mga anak ko nasa Cebu, ako nasa Makati. But they're in my heart, so my home is happy. Do you feel complete now, Paolo? Na Almost. Almost. So, I'm almost complete. I'm still fixing my problems, which I will never tell you how I'm fixing. Kasi mas daling maayos yung buhay ko nung hindi ko sinasabi sa inyo. No, ito. In fairness naman, ginulat mo kami. Exactly, di ba? Kesa yung linggo-linggong, di ba, nagpe-pray up lahat eh. So now I'm on my way there. Kung malaman nyo, why not? Kung hindi, I don't care. As long as I'm happy personally. And we're happy to hear that. Thank you very much. We are rooting for you, Paolo. Thank you so much, Janice. Ito naman ang next na magtatanong. Nag-CR. Ay, Kasi pinuntahan si Angeline. Sinolo ka. Okay. Ayun. While we're waiting for her, I'll be the one asking questions. Thank you so much. By the way, I'm Jerry Donato from the Philippine Star. Hi. Angeline, ano masasabi mo dun sa, parang if we'll analyze yung character mo, yung good quality niya, tsaka yung bad quality niya, yung pagiging mabait niya. So ano masasabi mo doon? Yung pagiging mabait? Oo. Well, gano'n naman talaga ako sa personal na buhay. Alam mo yun, kasi tayong mga Pinoy naman, di ba? Kasi sa totoong buhay natin, meron naman talaga tayong mga kapitbahay. And naranasan ko yan kung saan ako lumaki sa Sampaloc. Nakita ko kung gaano kabait, kamatulungin ang mga kapitbahay namin. So, yun din siguro yung in-apply ko dito sa movie na ginawa namin. Kasi lahat ng nasa tenement, naging pamilya ko eh. So, ako yung klase, ako yung tipo ng babae na kahit anong maging problema niyo, kakampi niyo ko. Parang gano'n. Ito na ba yung pinaka-most dramatic ever na nagawa mo? And ano yung ni-require sa'yo ni Direk Marlon? Hindi ko masasabi na dramatic kasi nasubukan ko din po makagawa ng ilang episode sa MMK. Mas madrama kasi talaga yung mga ginagawa doon. First time ko makagawa ng pelikula na thriller, suspense, at hindi ko in-expect na kaya ko siyang gawin pala. At syempre sa tulong ng mga kasama ko, and of course si Direk Marlon, siya talaga yung nag-guide sa akin kasi syempre hindi naman po ako laging umaarte. And kung tatanungin niyo ako kailan pa yung last movie na nagawa ko, medyo matagal na rin. Ang dami ko ring tulong na hiningi kay Direk Marlon. Hindi niya naman ako pinabayaan. So kaya siguro nagawa namin ng maayos. Pero what I like about this one, your portrayal, is hindi nawala yung pagiging funny side mo. Parang nandoon pa rin. Yung alin po? Yung funny side mo. Yung funny side. Oo, parang drama. Or maybe because the movie is making a statement that in life we experience different emotions. Baka ganun. Oo, kasi di ba, sanay naman tayong lahat na kapag may pinagdadaanan tayong problema, after nun tatawanan na lang natin di ba? Tsaka kung maka-eksena mo naman talaga si Miss Eugene Domingo, parang hindi naman pwede hindi ka tatawa. So totoo lang yung mga eksena namin, di ba, Direk? Hindi naman siya nakakatawa, pero dahil magkasama kami ni Miss Eugene, parang nakakatawa talaga siya pag na-deliver na namin. Okay. I still have one question for kay Direk naman. Direk, congratulations on this one. Parang iba't ibang emotions, depende kung at different points ng movie. What do you exactly ask your actors na i-deliver as they portray their character? Kailangan ba natural yung approach or what? Oo, talagang kasalanan ko na hindi naka-makeup masyado si Angeline. Kasi sabi ko sa kanila, dapat malagkit kayo dito, di ba? Malinaw sa akin yung mga pag-foundation, mga gano'n, di ba? So, in fact, naka-relax pa ngayon kasi medyo chill lang kami, hindi ka na mag-retouch, di ba? Sabi ni Eugene, dumating si Eugene, yung buhok niya parang gano'n kasi galing siya ibang shoot. Tapos sabi niya, ano ba, blower na ba ito? Sabi ko, maganda yan, Mars, maganda yan. Sabi niya, talaga pwede na to? Go! So, gano'n. So, wala talaga siyang makeup. Ang inaas ko lang naman sa kanila is that parang, just keep it real. Walang kailangang pagdusahan, walang pinaprueba. Si Angeline kasi parang, pag meron kami ginagawa, medyo kasi yung instinct siya na maging natural kasi na umacting, di ba? Ang hindi mo matatanggal sa kanya, kahit nag-drama, meron siyang fun, nakakatawa siya, di ba? Meron nakakatawa. Yung mga tayo niya, yung kanyang timing. So, I think she's naturally a funny, comedy person. Comedian siya.
So wala akong masyadong hiningi sa kanila. In fact, gano'n lang kami, parang ito gagawin natin ha. Tapos matatanda na lahat ito, di ba? Tsaka established naman. Established, they know what they're doing. They're very attentive, so wala masyadong kailangan gawin. Basta sinasabi ko na parang, baba ng konti, akap ng konti. Hindi ako nahihirapan sa itaas ng konti. Ganun lang yung usapin namin. Wala naman yung motivation. Inampun ka. Wala mga ganun naganap. Kami ni Angela nag-usap na kami parang, gusto ko yung tono na yan, gusto ko yung tono mo dito. Ganun lang kami mag-usap. Bigyan mo ng konti, bawa mo ng konti. Yun lang ang pinag-uusapan namin. Of course, technically kasi si Angeline kasi ang pinaka-challenge sa kanya is mataas yung boses bilang singer, di ba? Since this is a movie, di ba? So yun ang kailangan pag-usapan lagi na parang huwag siya isigaw, Mars, kasi ang lakas ng bato, nakalapel lang nga, di ba? Babato pa, di ba? So yun lang naman. But otherwise, ganun lang kami. Parang very simple lang yung, it's a very easy sort of a shoot. Because everyone knows what they're doing and nothing is demanded except the truth. That's it. Last na lang, Direk. I mean, as a viewer, the film appears to me like a personal story. But we cannot deny the fact that it is a social commentary. Yung social commentary aspect of the film, is it something intentional from your part as a filmmaker? Yes, kaya ako tinanggap ito dahil sa yung lumapit sa aking mga producers, sila Ethel, sila Dito, sila Noah. Meron siyang social commentary. I mean, if you think about it, ito yung mga kapitbahay, ito yung Sesame Street, di ba? Yung nurse, di ba? Yung nurse, yung police, yung hoodlum, yung matanda, di ba? Yung religyosa, yung chismosa, yung malandi. Lahat ito ay, the usual suspects, di ba? Yung matanda, yun. Di ba? At before I go to the other inspirations, you have to realize na yung pelikula kasi pinamimili ka kasi, di ba? Siya parang lumaban, di ba? Siya is parang sumunod, di ba? Siya maghanap ng paraan. Yun ang tatlong pamamaraan ng pag-iral sa Happy Homes. There's a data point kasi I saw before this that said, sa mga komunidad na magkakakilala at walang tagalabas, mas konti ang namatay sa kanila during the AJK War. So there more people died of that era kung may mga tagalabas. So malinaw sa akin yung maintindihan yung sino tagaloob, sino tagalabas. Kasi ang mga komunidad, kung tatanggapin nila yung mga taong dayuhan, mas mapapangalagaan nila, maprotektahan nila. So yung ganung klaseng pangangapitbahay, yung walang tagalabas, lahat ay kailangan tulungan. Yun ang nag-inspire sa akin na gawin yung pelikulang ito. So yes, of course yung social commentary ito, di ba? Pag hindi kayang gawin, baggain nyo na, charot. Baggain nyo na, pag matapos na, di ba? I love the ending. Salamat. Thank you so My question is for Direk. So yung ending kasi parang choice between two lesser evils, parang ganun. Nagkaroon ba kayo ng discussion or debate kung ano yung magiging ending? Kasi di ba, parang it was not so pleasant. Yes, in fact the ending came much later after the script has been done with consultation with Miss Ethel. Kasi huda na ito, parang may pagkarang sino pumapatay, di ba? And it was hindi naman siya naging debate mas naging parang usapin na parang paano ba tayo lalabas sa usapin dito, di ba? Sa ganitong klaseng sitwasyon. Kailangan kasi may magbago, di ba? At yung sabi nga sa pelikula, dating gawi, pero sabi ni Dayan, kailangan ng bagong gawi. I don't condone violence at any form, but you have to realize that feeling safe and acting safe is a privilege for some of us. Yung mga tao talaga sa mundong ito na walang kakayahan na lumaban sa tamang sapatos na paraan. At minsan din silang ginagawang, parang si Marion, di ba yung character ni Marion, tinuloy niya yung boss niya, namatay yung kanyang isa. So sometimes talaga, hindi pwede sabihin na parang, ay, let's do this peacefully. Sometimes kasi may ganun talagang choices, di ba? At lalo na sa mga taong walang choices kasi they're oppressed, di ba? So may ginawa siyang ganung bagay. So kanya-kanyang sagot doon. Pero yun ang naging napuntahan namin na parang, okay, so baka para matatapos ang problema ito, di ba? Ang ginawa ng Marion, ang feeling ko sinusunod naman talaga nito yan. Kasi sila na nanguhuli may-ari ng lupa, di ba? So feeling ko siya talaga yung kasalanan ng lahat ng ito. Yun, doon na may twist, no? Kasi feeling ko siya yung huling may-ari, di ba? Sa mga signatures ng titulo. And yun din yung pelikula kasi ito. Kasi if you think about it, nung panahon na maraming namamatay sa komunidad, marami doon mga pagpatay na tinago na lang, di ba? So lahat pinagdududahan, di ba? So yung mga motibo ng mga pumatay at mga namatay, nabago na lang yun sa news. Alam mo ganun, naging just another number. So kaya napunta kami dun sa kwentong, if you normalize death in a community, then maybe one day the community will bring death back to you. Di ba? Alam mo ganun. So, pumitik lang ng kaunti. Konti lang naman, truck lang naman, di ba? Direk pa tayo. Okay, for Angeline naman. Oo. So, is this a milestone for you? Kasi parang, what's next for you after this movie? Do you hope to focus on more serious roles or ano to? This is an exception, this movie. After po nito may Viva Max ako. Joke lang. Tito, mapahawak ako sa inyo mga anak ko. Diyos ko Lord. Ibang microphone daw. Ano bang microphone? Si Paolo naman papahawak ako sa iyo. Alam niyo po, dahil kagaya nga po ng sinabi ko, 15 years na po ako sa showbiz next year. At hindi ko naman po aabutin itong 15 taon kung hindi dahil sa mga taong nagtitiwala sa akin. And siguro,
pagkatapos po nito, kung tatanggap pa po ako ng ibang mga offer na katulad nitong mga pelikula, siguro kung kakayanin ko naman talaga, why not? Kasi gusto ko rin talagang umarte. Bukod sa singing, ito po yung pangalawang kong gustong gawin. At depende rin kung may mag-offer pa po ng mga susunod na movies, gagawin ko talaga. Saka, direct. It was mentioned a while ago or before the start of the screening na it's gonna be your first time seeing the entire film. So how does it feel to see the finished product knowing all the hard work that you put into it? Ang ganda. Hindi. Ang ganda talaga. So, hanggang hindi ko siya nakita. Kasi most of us saw the film for the first time. First time, yes. So what can you say? Kuya, Ganda, di ba? hindi, pinag-usapan nga namin ang ganda ng pagka-tagpi-tagpi nung eksena, pati yung pacing. Hindi, parang hindi nga siya thriller. Hindi mo siya maisusubak sa isang genre. Kasi nag-iiba-iba siya at certain points. So, as needed. Genre as needed. So, ang hirap i-expect ng mga mangyayari. Tsaka nung nag-shoot kasi kami, binasa namin yung rough out namin yung script, tapos nagkaroon ng reading. Ang unang doon, sino pumapatay, anong motibo, di ba? Yung mga tanong talaga, di ba? Tapos, during the shoot, hindi na alam para namin pinagkatagnitan. Alam niyo gano'n? So, lahat sila clueless doon sa pagkatagnitan niya ng pelikula. Sinasabi ko sa kanila, galing ka dito sa eksena nito, pupunta ka sa eksena niyan. So, doon na kami yung ginagawa namin. So, wala talaga sa kanilang may alam ng totoong lahat, di ba? So, ginawa ko yun kasi ayoko silang, alam mo yung acting na parang alam mo saan ka na papunta. Yung kontrabida ko dito, papatay ako. So, parang everyone is a suspect, but everyone's also innocent. So, talagang tinago ko yung edit na to, tinago namin sa kanila hanggang sa ending. Na parang, yung parang ginawa ni Paolo, yung parang ginawa ni Luis, yung parang ginawa ni si Jessie pala ay isang it's just Sarah Frank, si Angeline Quinto, di ba? So, yung trick na yun, tinago namin yun para hindi sila magkaroon ng mga, yung ganong klaseng acting na merong, alam mo yung naghahanda, yung suspicious na gano'n. Wala yun. So, ngayon ko na nakita yung buong-buo na lahat ng nangyari. Yung pa rin ang kwento. Wow. Diba? Ako naman, as a viewer of the, parang ang galing na nilalaro niya yung, not just yung emotions mo, pero yung mentally, na hindi kanya yung sinabi ni Direk, hindi kanya yung papag-isipin na alam mo na yung pre-empt, nape-preempt mo na kung ano mangyayari next. Yun, so as a viewer. Director naman po tayo. Why should people watch this movie? Like, is there any particular takeaway that you want them to carry, that you want people to carry with them once they watch the film? Alam mo, I'm also with FDCP, with the Trustees of the Development Council of the Philippines, and the biggest problem right now is cinema, diba? Cinema viewing. Medyo mahirap talaga po magaling. It's not because of streaming, but because culturally and economically, mahal manood ang sine. Hindi ko alam, ayoko na sabihin na pinaghirapan po namin ito. Pero kasi kailangan paghirapan ng lahat, di ba? Or bago po talaga, walang ganun eh. Hindi ko na alam kung kailangan ng tulong namin sa inyong lahat talaga para para manood sila. Ang dami magandang pelikula na hindi nakakabawi. Alam natin to na for the past 5 years, alam natin yung mga ilan na 3 na kumita, di ba? Kaya kahit anong hinggan yung gawin natin, wala talagang, hindi naman, kasi sabi ko nagubad si Angeline dito, alam mo ganun, or ewan ko, nahulog si Paolo sa nakakatawa si Uge. Nothing seems to work on a marketing level. So the only thing we're seeing right now is you have to engage people on a conversational level. Kasi madali ka makancel, di ba? Paglas pa rin yung gold billion, bukas pa lang wala na yan, di ba? Or pag pinakanood na lang, kinancel na, di ba? So kailangan magtulungan talaga lahat. Hindi ko sinasabing kailangan natin, pilitin natin manood ng pangit na pelikula. Pero huwag tayong humarang sana. Ano yung ganun? Kasi yun ang naging, I can show you the numbers on who earned what and how much. At magkano kinalugi ng mga tao. This is really a problem of Philippine cinema and the whole industry. So ano sabihin ko sa inyo, di ba? Manood kayo. Ganun lang yun, di ba? But we cannot stop there. You have to engage people in the conversation. Kasi pag kayo mismo ang press, dapat kayo sa yung camera pala, no? Pag sinaran nyo na kasi, di ba? Pag sinaran nyo na, tapos na, di ba? Kayo din naman nagsasara ng promotions, di ba? Of course, we're all complicit in this, right? The promotions, the marketing team, di ba? How much we gain out of it, clout, money, whatever it is. Pag sinaran nyo yan, at sinabi niya, huwag niyo panoorin yan, wala magaganap, di ba? So I can only ask you to invite people to baka may 3 kayo kailangan manood, baka maka 28 tayo, di ba? Maka 2, di ba? Yes. You get it? This is something that's so difficult for the past, of course, more than since the pandemic even, right? Alam niyo naman sino yung kumita, di ba? Since the pandemic, di ba? For all the film tests, alam niyo naman, di ba? At may kumitang isa outside of the film test, lahat walang kinita. Pero ba't natin ginagawa pa rin ito? Kasi mahal natin yung craft, di ba? Ginagawa pa rin, sumusugal pa rin yung mga producer, yung mga artista, sumusugal pa rin. So, kahit anong sabihin ko, wala akong kayo lang pwede magsabi kung bakit sila kailangan manood. Sorry, walang sagot, di ba? Kasi lahat ay tanong. Correct. Kaya direct po muna, kasi direct parang nasagot naman yung iba kung saan gustong itanong. Pero dun sa mga sinabi mo, nakailang revise ka ba dito sa script para lang talaga, kasi although wala ka rin namin comedy,
yun parang may pagka-thriller, pero sumisingit pa rin yung comedy. Pero mas lumutang yung gustong iparating, yung mensahe na gustong iparating ng pelikula, lalo na sa atin lahat, di ba? Saan ka humugot po nun? May na-inspire ka ba kung saan? Sa isang experience mo or what? Kaya mo naisip yung gawin ng movie? Ayun, hinaras ako ng producers. Matagal ang development ng script na to ha. Original story came from Noah, from Floyd. Gusto namin ng horror na thriller, may mga namamatay. Yung number of deaths set na yun sa script, di ba? Dumaan na to sa, sama natin to sa film test. Ay, gawin natin siya masaya. Ay, dumaan na kami sa, tapos ang election, gawin natin about election, ganun. Ay, may EJK, magkaka-IC, international, gawin natin to about EJK. Maraming dinaanan to eh. This has been going for yes, for the last 2 years, no? And then of course, parang, ba't hindi nakakatawa si Angeline? Pasok niya si Uge, ganun. So maraming, ganun ang proseso, alam niyo naman to, di ba? You're always calibrating for ano yung napapanahon, di ba? Ang pinanghawakan ko lang talaga ever since is that may komunidad. In fact, meron pang Atong Maralyo doon sa Buro. Alam mo, maraming parang interview to fix to understand what happened. But in the end, it was always been Angeline Quinto is there. Her name is Diane. Malinaw yun. Siya yung babaeng mahilig dito sa problema. Pag may problema, siya yung bida. Napansin nyo? Diba siya yung laging may problema, di ba? So, malinaw yun. Siya isang nurse, isang parang Florence Nightingale. Alam mo yung healer, di ba? Pero bibigyan mga expired drugs. Alam mo yung gano'n? Ganun siya. Kasi hindi perfect. Gusto ko kaya kasi hindi siya perfect person. Hindi siya perfect character. Eh. So, hindi yung kumilos. That character remained the same. Tisoy and of course, Tisoy and Chris, hindi kumilos yun. Yung kay Cecil, yung mga hindi kumilos na mga karakter yun. Ang nagbabago lang talaga throughout the whole revision is the push and pull to make it into a full genre, full comedy or full horror. Yun talaga, meron talagang gano'n parang, dapat puro comedy to, ano bang genre to, di ba? Pero we stood our ground and said, hindi ba kailangan bang gano'n? Kailangan bang laging conveniently in a bucket kung ano dapat ng pelikula mo? Sa namin, kung ano makita ano matisod natin sa acting Angeline, sa acting nila, ginawa na lang namin, di ba? So, yun ang maging mga revision. Very small lines, yung si Carlo, syempre, yung late din pumasok, lumaki yung kanyang role. Kasi hindi kasi nung Dayan, di ba yun? Dayan na lang, di ba? So may pagkakaroon din konting improvisation. Habang ginagawa yung pelikula, may mga nanganganak na mga pangyayari, di ba? Si Paolo yung gusto niya kapag namatay, gusto ko din natok si Kali ng nagpapas ako ng tubig ha. Okay, go, di ba? Kung malulunod ka siya, gawin natin yan, di ba? I'm very collaborative that way with my actors in all my films. So, kung anong bigay nila, kung ano gusto nang gawin, nagagawa namin. So, ang maraming revision, I think 2 years, no? 2 years yata to, di ba? Mga 2 years ng development. 2 years ng development, tapos 12 days ang shoot. Natapos din naman. So, involved talaga yung, pati mga actors po involved talaga. Direct Marlon, sabihin niyo yung totoo. Kasi di ba, 2 years before pa to, dapat gagawin. Kaya lang po nabuntis ako. So, kaya po medyo natagalan. Pero dapat 2 years ago pa po namin ito natapos. Actually, nung nagpirmahan na kami, may shooting din na kami, di ba? Tapos tumawag sa akin si Ethel, direct, okay mag-alta, bakit? Nabuntis po kasi, pero gagawin natin. Alam naman umangal ako, di ba? Sabi ko, pwede mataba siya kahit buntis siya ang role niya, di ba? Ayun na po nang direct. Yung sinintay namin mga anak siya, tapos hinintay namin siya, minsan makapayat ako, hindi ka naman payat dito, no? Hindi naman to beauty contest, di ba? So, hinintay. So, maraming, alam niyo naman to, di ba? Maraming mga sigalot at saka mga upset sa production. But, you know, I think it happened its own time. Ang dami namin play dates, mga kapatid, ang daming bookings na ginawa namin sa booking, hindi nangyari. But dito lumapag tayo sa December 3, so we have to make it work, right? That's the way to work. Direct, hindi ka nahirapan naman kay Uge na ikunubis na mag-support di kay Angeline? Ay, hindi. Sobra kasi nung tinanong ko siya, nag-usap kami ni Uge, tapos, okay, pwede bang dito mag-support ka? Nung nalaman siya, Angeline, sabi niya, oh naman, di ba, mahal ko yung batang yan, di ba? So, she's very supportive. Her schedule's a problem. So we only had like a few days with her, so we had to really fit all of her in the clustering. Hindi nahirapan yung Uge, kasi Uge naman, di ba, mahal niya si Angeline Quinto, di ba? So, hindi kami nahirapan. Tsaka hindi naman siya pwede magbalita, no? Kilala ko na siya, no? Tumao siya dahil hindi, alam mo, yes, of course, maybe also me, but really she wanted to do with Angeline, and she didn't mind the role. She didn't mind that the role is hindi siya centered. Iba na kasi si Uge, di ba? Compared to like 1928, di ba? So, gusto niya ng chill, gusto niya parang hindi siya masyadong centered or responsible for the whole project. Wala nang pressure. Wala nang pressure sa kanya, di ba? Yung siya Italiano, no? May parang cheese sila sa Orvieto. Hindi na kailangan itong mga bagay na ito. Pag kanyang vlog. So yun, it wasn't difficult at all. And I'm always happy to work with Uge. Of course, she's my muse, no? So, I'm always happy to work with her. Thank you, Direk. Last na lang po kay Angeline. Angeline, I think sa lahat parang ito yata yung pinakaseryoso mong film, kahit medyo may patawa, di ba? Oo. Medyo po. Oo. Anong pwede mo lang ma-share sa amin sa mga shooting, yung working with napakagaling na mga artista, stage actors? Nahirapan ka ba or paano? Alam niyo po, sa ilang shooting days na ginawa namin sa Happy Homes, lahat naman po happy. Kasi, unang-una si Direk Marlon kasi, ang cool lang na director, and hindi kanya pipilitin dun sa mga eksena na
alam niyang hindi mo naman kaya. So, ang ganda lang din nung naging takbo nung mga araw po na nag-shoot kami. And siguro kasi si Direk Marlon, ang gusto ko sa kanya bilang director po namin, pag halimbawa sa isang scene na medyo hindi mo nabigay ng buong-buo yung kailangan ni Direk, kakausapin ka niya. So, ang sabi niya sa akin, Angeline, okay ka doon? So, ganun niya ako kausapin. So, hindi ako nape-pressure masyado kasi alam kong nagtutulungan kami bilang artist, bilang director, and sa lahat po ng mga kasama ko dito, halos ilan sa kanila talagang unang beses kong nakatrabaho, and natutuwa naman ako na tinanggap nila ako ka-work. Nagpapatulong sila sa akin kumanta. Yun lang. Madali lang naman yun. Hinihingi nila. And thank you kasi nakatrabaho kasi ng lahat. Si Miss Eugene, siguro dahil magkasama din kami sa standby area namin, ang dami lang namin na-share sa isa't isa. At siguro, buong buhay ko po, naikwento ko na sa kanya, ganun din siya sa akin. Then, ang sabi niya sa akin, sana one time, after po ng Happy Homes, magkatrabaho ulit kami na comedy film. Yun yung gusto niyang gawin. And sabi ko, oo naman. Sabi ko, kung gusto niyo, mas gusto ko. Yun po. Hindi pa naman Viva Max ito yung usapan na to. Comedy film po. Iba kayo. Medyo malaki ang kita ko doon. Joke lang. Mataas ang chemistry. Joke lang. Maganda chemistry ni Angeline tsaka ni Uge. I mean, kasi wala siyang rehearsal. Wala kami rehearsals usually except the big scenes. Wala siyang rehearsals yun. Yung mga isa lang sa table, yung sabi ko, ano nga? Yung gano'n. Ano nga? Ganito mo na. Walang masyadong rehearsal yun. We just go, okay, itong camera mo, yung camera mo, let's do the lines. So may rapport naman sila ni Uge, di ba? Kasi meron silang rapport ng, alam mo yung alaskador, yung mahilig ng alak, si Angeline, yung nagka-alaskahan sila. Tumatawid yun eh. So, I really think comedians are pretty funny in person. I mean, as a human being. And wala pa lang masyadong rehearsal yung, wala naman tayong rehearsal masyado. Parang yung rehearsal yung gripo, Wala. at saka yung mga shooting scenes. But otherwise, walang naging rehearsal. Ang gusto kay Angeline kasi, yung naturalesa niya as an actor, yung hindi masyado maproseso, hindi masyado yung, gagawin natin dito, motivation. Walang ganun mga naganap, di ba? Yung rehearsal lang yun. Oo. Tatalon lang siya, yung ganun parang, ganito natin, ganyan. Sige, direct. Tapos gagawin niya. Kasi gagawin niya, ganda yan, okay. Yung bago ng konti. Yung hinahuli siya na sinta ko, kunyari ko si Jacqueline Jose sa fishbowl scene, 5 units. Ayan na, ano yan? Oh my God, ito na. Alam yung gano'n? Nagkaganon na lang kami, tapos nilakit mo ng konti, tapos, okay mo yan ha? Wala ka na dyan, bakla ha? So, you get it, so she's a natural, she's really as natural as an actor. She knows what she's doing. And then she was always not afraid to ask him, pero okay ba yun? Tingin mo, okay ba yun? Ganyan lang mag-usap, tingin mo okay ka dun? Parang kulang pa, mams, parang kulang pa ng konting push. Or, alam mo, yung laki ng boses mo dun ha, napaka-squatter ha? Ay, nasa squatter nga pala tayo. So, ganun lang. I think really her challenge is with the vocal technique. Kasi she's masyadong malakas yung boses mo din. Pero kita malakas ang boses. Karen! Parang hindi ko na kailangan ng mic dito. Diba? So yun lang. Kailan mo gumamit yan direct? Ano ba pong question? It's a very technical thing that we need to adjust. Pero walang worry lang namin kung sa catering namin, mainit ba, at saka dapat huwag tayo makahuli ng Eddie Garcia film. Yun lang. Alam mo gano'n? Yun ang mga concern namin. Very, it's a very easy shoot to do actually, from all of us. Thank you so much, Mr. Gorgie Rula, sa iyong mga katanungan. Next naman, Angela Babad mula sa PRTV. Hello po, good evening po. Angela po from PRTV. Angela, papakita kayo. Hello po. Good evening po. So question lang po kay Miss Angge and siya sa lahat na rin po ng cast. Was there ever a scene na favorite nyo doon or nakarelate kayo doon sa movie? Either scene nyo or scene ng mga kasama nyo po sa movie, yung parang hit close to home. Ano yun, sorry? Kung may eksena po ako na... Meron po ba kayong favorite or nakarelate kayo na eksena doon sa movie kayo po? Anything na parang na-touch kayo or medyo iba yung tama? Meron! Diyos ko Lord. Kwento ko ba ng buo? Hindi kasi yung eksena na with Carlo, yung pinatuloy ko siya sa bahay, di ba? Tapos tinatago ko siya. Ganun na ganun po kasi kami nag-umpisa ng asawa ko. Yes, direct. Yung laundry. Binugbog ba siya? Ayaw siya ng manager ko. Yes, direct. Ayaw siya ng manager ko. Pero sa ngalan ng pag-ibig, gagawin mo lahat, di ba? So, yun po. Parang yun lang yung medyo nagbalik sa, paano nangyari na to sa totoong buhay ko? Na may tinatago ako sa bahay na dapat walang makaalam. Pero kasi, nung time na yon, nung nag-uumpisa kami nung asawa ko, si Ronrev, talagang tinatago ko po siya. Dumating sa point na nagpanggap siya sa subdivision namin as Grab driver para lang po makapasok sa bahay. So, ganoon ako kalandi. Ayoko na nga. Pero totoo po yun. Yun yung nangyari. May hatid lang po ako. Maghahatid sundot mo po. Uy, grabe kayo May hatid lang ako. Gusto pag napanood ni Ronrev, parang matatawa na lang sa akin yun. Pero kasi, pinaglaban ko. And alam ko naman na pinaglaban din ako. So, happy family kami ngayon. Nag-tip ka ba? Nag-tip ka ba sa Grab driver? Tawang-tawa ako yan. Hindi ako nag-tip. Nag-overnight. Yung Grab driver. Ano ba yan? Pero
yun yung medyo talagang nakarelate ako nung eksena namin ni Carlo. Hindi ako makarelate, pero sobrang nag-enjoy ko yung all-star cast na hindi Party? Hindi, yung party, pagod ako. Yung last sequence, yung yung sa yung natalo lahat. Yung natalo lahat. Oo, yung nakita namin dyan sa banyo. Yung gano'n. Oo, kasi ang saya-saya lang ng shoot na yun kasi kung ano kung ginagawa ko. So, ang goal ko lang naman makapagpatawa sa kanila, pero syempre hindi nakita yun. Pero, sinira nga yung Paolo. Ayos na. Pero, it was a very, parang sa akin, it was a very fun scene to do na nandun lahat. Alam mo yung, syempre, ka-eksena mo si Uge, ka-eksena mo si Angeline, si Luis. Seryoso yung eksena, pero nakakatawa yung pinag-uusapan nyo. It's a fun scene to do na hindi ka natatawa. Pero, goal ko, kasi pag wala na sa akin yung camera, kung ano na sinasabi ko eh. Tapos narinig naman ni Direk yun, di ba naman napapagalit? Patay ka na nun. Wala, hindi pa alam. Ilang shooting days ka ba? Nakadalawa ka rin. Patay ka na. Ayun po. Yun po yun. Sino pa gusto sumagot sa inyo? Si Carlo, si Jessie, ayan. Ako siguro nung finally na-alok na po ito ni Direk, nagkaroon talaga kami ng conversation about the trans experience. So, yung issue pa rin natin sa inaccessible healthcare, especially for trans people, isang opportunity yun na nakita namin ni Direk na baka pwede natin itong bigyan ng espasyo, di ba? Implied man, di ba? Impactful pa rin siya kasi marami na rin pagkakataon na naging bahagi ako ng mga pelikula na over-explained yung trans experience na parang lagi na lang namin pinapaliwanag yung karanasan namin. Pero dito, glimpse man siya, nagkaroon pa rin siya ng opportunity para mapakita natin yung totoong na-experience ng mga minority pa rin talaga. Marami pa rin trans people dito sa Pilipinas na hindi accessible para sa kanila yung edukasyon, yung trabaho, yung healthcare. So, isa lang din naman yun sa pare-pareho natin na i-experience. So, yun, doon ako pinaka-naka-resonate talaga as an actor din. Si Carlo. Bakit yung pagkakasabi mo ng Carlo? Si Carlo. Na 6'4 na cute. Hindi, yung sinabi lang ni Kuya Paolo, yung eksena nga namin na yun. Although, syempre sobrang saya, nakakatawa. Pero, nung nakikita ko silang lahat, syempre ang gagaling ng mga aktor, sabi ko, paano hindi nakakatawa sila dita? Sabi ko, pero grabe na kasi yung magpatawa si Kuya Paolo. As in ako, isang hinga na lang matatawa na ako ganun. Kaya nagpipigil na ako ng hininga. Tapos, kaya nakita ko din na sabi ko, grabe yung cast nitong movie na to. Hindi, parang pinag-isipan talaga. Tapos, may kita mo yung passion nila for their craft and yung mahal nila yung ginagawa nila. Kaya nung nandun din ako sa moment na yun, parang nakakawala din ng tawa sa akin is yung parang sabi ko, hindi ako pwedeng loloko-loko dito. Yung mga taong to, ito yung buhay nila, tawag dito, they take pride in this craft. So, pag ako tumawa, parang kabastusan yun sa kanila. So, ikaw tumawa last day mo na. Ayun, parang gano'n. Kaya ayun, sobrang saya, nakaka-pressure, halo-halo. Yun. Si Mr. Joel, si Miss J at si Ken kaya may masasabi. Hindi, namatay lang naman ito. Oo nga, Rania. Hello po. Okay, protection eh. Bagsak mo. Well, siguro, sa pagbagsak ko nga. Sa pagbagsak ko. Kasi, di ba, yung mga news ngayon. So, very, may concern ako sa mga tao who's going through their mental health struggles. So, tinagyoso naman yung sagot. Okay. Pero ang hirap kasi ka-work pagkatabi kita sa set. Ang hirap hindi tumawa. Kaya patay ka na agad. Ako, ang favorite ko, yung scene ko with Sir Teroy. Kasi he reminds me so much of my dad. My dad passed a few years ago. Yung eksena na habang na-explain ni Direk, alam nakita ni Direk yung emotion namin dalawa ni Sir Teroy doon sa eksena na yun. Hindi nag-uusap. Kasi yun yung parang hindi ko nagawa with my dad, magkausap kami ng ganun. So, bago siya nawala. So, yun yung favorite. Sa pala nung kay Paolo, yung basta all-star cast sa eksena, yung opening scene, yung New Year, ang saya nun kasi namin pagkain. Tapos yung mga meeting. Kasi yun, naghaharutan. Hindi na camera naghaharutan. To the point na sinasaway na kami ng... Tama na. Trabaho na tayo. Ako, same, copy-paste. Pag all-star cast, masaya kasi masaya tsaka masarap manood sa eksena kung anong gagawin nila. Tas, diba? Yun. Si Ken. Same na lang rin po. kasi po, yung doon po sa beginning po ng yung New Year po, ang saya po namin. Actually nga po kapag yung off-cam po, ganun po kami. Kaya one of my favorite po kasi wala po, nagsasayahan po kami, asa-asaran. Masaya ka na, hindi ka nakapag-prom? Biyak. May ganun pa ng instance. Doon ka nag-prom sa set. Thank you so much po sa inyong mga katanungan mula sa ating media. And of course, I'm Kenneth po for UST. So my question po is, I think, given the fact na
you said na po yourself, the Philippine cinema is slowly dying, parang ganun po. And I think marami pong students dito na nandito dahil mahal nilang film. What is your advice po to the next generation na gustong i-keep yung craft ng paggawa ng cinema? What is your advice to the young filmmakers po? I'm gonna say it's dead. Of course, cinema, when I say cinema, it's the theater, no? the movie house, no? The screening. Nasanay kasi tayo doon nakita naman, yung nag-film test kami, di ba yung bigyan ko ng Little Boss, yung mga palakihan ng 100 million, 400 million kita, parang natapos yung mga araw na yun, di ba? So I think now we are trying to figure out how to do distribution. I don't believe cinema's purpose is in trouble. Never. I think what's in trouble is the distribution model, right? So kailangan yun lang ang kailangan baguhin. Hindi kailangan magbago ng pananaw sa sining ng paglikha ng pelikula, kasi pwede mga ibang expression nun, di ba? So, ang communication namin nila yung parang yung number of screens per day, di ba? Wala bang program for shorts. So yung hinaharap natin ngayon. Sabi sa gusto ng pelikula, gawin yung gumawa ng pelikula. Do a short, do independent, but do a movie. In fact, right now, you have more chances of doing. Ngayon wala na yung mga rom-com, it's more like rom something, di ba? Iba na, merong verticals. Alam mo yung mga verticals, yung mga sa cellphone, yung mga ganun. So maraming format na pwedeng pasukan. The movie magic remains there. You just change the stream, change timelines. Pero hindi ko naniwalang mawawala ang sining ng paggawa ng pelikula. Never siyang mawawala. Never! Yes. So yun ang talagang hanapin natin. Paano ito magtutulungan? Patas nga ng teatro, di ba? Ang daming theater na palabas ngayon, di ba? So panapanahon din lang naman yan. Ako nung nagsimula ko sa Himalaya noong 2008, akala ko wala ng pelikula, di ba? Kasi ang kumunting buwang pelikula. Tumami naman, di ba? So, ano lang yan eh, parang high tide, low tide lang yan. Ang masabi ko lang is, you just have to do it. Kasi kung maling gawa ng pelikula, if you haven't tried, walang karapatan mag-say, di ba? Subukan mo lang. Para maranasan mo rin naman yun. Thank you so much, Kenneth. Next question naman from Trisha mula sa St. Alfonso's. Hello po. Our question po is to Miss Angeline Quinto po. Yes, my friend. Yes, ano po. So for you po, ano po yung specific scene or moment sa movie yung sa tingin niyo pong tatatak sa mga tao? Parang attention getter, gano'n. Actually, napanood mo yung movie? Ano tumatak sa'yo? Uy, yung naging zombie. Direct yung naging zombie daw ako. Ano tumatak sa'yo? I think yung tumatak po sa akin is yung tinulungan niya po si Joshua. Kasi po meron po tayong meron na po tayong bias or prejudice sa mga addict na pag di na sila masasalvage, di na sila matutulungan. So yung parang yung angle na po na pinakita po yung pagbibigay ng parang tulong pa rin sa mga ganong tao po is something na parang para sa akin. Well, yun, nadadala ko po. Ano nga name mo? Trisha po. Trisha? Alam mo Trisha, sa totoo lang, ang ganda nung question mo na yun. Kasi yung scene talaga namin ni Carlo, isa yun sa mga eksena din direct talaga na medyo natamaan ako. Kasi may part po nung eksena nakakatawa talaga dahil kay si Eugene Domingo, di ba? Yung eksena nila ni Carlo. Pero pagdating kasi sa amin ni Carlo, parang buong puso kasi tinulungan ni Dayan si Joshua eh. Kahit na anong nakita niya, di ba? Nakita niya na hinahabol ng mga pulis. Kasi sa totoong buhay ko, meron po akong kapatid. Yes, actually may kapatid po ako ngayon na tinutulungan pa din kasi medyo na ligaw ng landas. And parang for me kasi, ang isang taong nagkamali, kahit ano man ang nagawa niya, naging addict yan, nakapatay ng tao, pwede mo pa rin bigyan ng pagkakataon.